Shannon Valderrama POV. Nakatanaw lang ako dito sa bintana ng sasakyan, habang binabaybay namin ang ewan ko ba kung saan ako dadalhin itong tauhan ni Daddy. Halos ilang oras na rin kaming bumabiyahe, at poliblib na ng poliblib ang dinadaanan namin, halos puro puno na lang ang nakikita ko sa labas. Hindi ko alam kung bakit pa ako kailangang itago ni Daddy. Samantalang siya itong pinupuntirya ng mga armadong lalaki. Siya ang kailangan ng protection, hindi ako. Dadalawan na nga lang kami tapos ganito pa, magkakalayo pa kami. Hindi ba mas mabuti kung hindi kami maghihiwalay? Para naman ma-make sure namin ang kaligtasan ng isa't isa. Siya, makakasigurado siyang ligtas ako na nasa mabuting kalagayan ako, pero paano naman yung kasiguraduhan ko bilang anak niya? Siyempre gusto ko ding makasigurado ang kapakanan niya, na ligtas din siya. Pero hindi ko rin naman masisisi si Daddy, ang gusto niya lang naman ay mapabuti at maging ligtas ako. Kaya kahit labag sa loob ko, sumunod na lang ako. Ayaw ko na rin kasing dagdagan pa ang problema niya eh. Kasalukuyan kasi ngayong may kinakaharap na malaking problema ang pamilya namin, especially si Dad. Hindi ko alam na matagal na palang lulong si Daddy sa pagsusugal, at kung hindi pa nagpunta sa bahay namin yung mga taga-bangko, ay hindi ko pa malalaman na patong-patong na pala ang utang namin. Nawala ang lahat sa amin, nahatak ang bahay, mga ari-arian at iba pa naming properties. Na-bankrupt kasi yung company at mga business namin. Ang bilis ng mga pangyayari, bigla-bigla na lang nawala ang lahat sa amin. Para itong may hahalitulad sa isang lindol, na bigla na lang dumating at yumanig sa buhay namin. Nawala na nga sa amin ang lahat, tapos meron pang masasamang taong tumutugis sa amin. Yung mga pinagkakautangan kasi ni Daddy, minamadali na siyang magbayad, ginigipit na nila siya sa pamamagitan ng pagtakot at pagsindak sa kanya. Pinapadalahan nila siya ng mga death threats. Alam na nga nilang lugmok na kami, tapos mas lalo pa nila kaming ginigipit at hinahatak pababa. Ano bang gusto nilang mangyari? Oo, may utang kami. Hindi namin iyon tatakasan. Sana naman matututo silang maghintay. Hayaan muna nila kaming makabangon, then tsaka namin sila babayaran. Pero sa ginagawa nila paano kami makakabayad? Sinisindak at tinatakot nila kami. Hindi rin naman kami makapagsumbong or makahingi ng tulong sa pulis, dahil yung iba dito ay hawak rin ng mga taong pinagkakautangan ni Daddy. Kasi like I said, makapangyarihan ang mga taong ito in underground world. Maimpluwensya silang mga tao, kaya pati batas kaya nilang hawakan at baliin. Hindi ko alam kung anong tawag sa kanila, kung mga sindikato ba sila o mga mafia. Basta ang alam ko lang masasama sila, at puro illegal ang ginagawa nila. Hindi din ako aware na may nag-e-exist palang mundo, kung saan puro illegal ang ginagawa. At si Daddy, hindi ko alam na kabilang pala siya sa mundong ito. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Tanong sa akin ni Mang Lando, driver namin. Nakatulala ho kasi kayo. Ayos lang po ako. Sagot ko, pero sa totoo lang I'm not okay. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko ngayon, takot, kaba, at lungkot. Takot, natatakot ako para kay Daddy, para sa kaligtasan niya. Kaba, kinakabahan ako, hindi ko kayang mag-isa, hindi ko kayang hindi kasama si Daddy. At lungkot, nalulungkot ako kasi mapapahiwalay kami sa isa't isa. All my life, simulat sa pulsya lang ang kasama ko, at laging nasa tabi ko. My mother, namatay siya matapos akong ipanganak. Tanging sa litrato ko lang siya nakita. Sa mga kwento lang ni Daddy ko siya nakilala. Kung anong klaseng tao siya, at kung gaano ako nito kamahal, kasi pinili niya na isilang pa rin ako, na buhayin ako kahit nakapalit ay buhay niya. Sayang lang at hindi ako nabigyan ng pagkakataong makasama siya, at maramdaman ang pagmamahal niya ng isang ina. Wala na nga si Mommy, tapos ngayon si Daddy magkakalayo pa kami. Bakit pa kailangang dumating sa puntong ito? Pwede naman naming harapin ang mga problema ng magkasama eh. Ang paglalakbay ng isipan ko, ay natapos nang magsalitang muli si Mang Lando. Ma'am, kung nagugutom ka na po, sabihin mo lang po sa akin, para makahanap po ako ng pwedeng mabilhan ng pagkain. Hindi namanong, hindi pa po ako nagugutom, tsaka may dala din po akong pagkain if ever man na magutom ako. Kayo po, baka nagugutom na po kayo. Kanina ka pa po nagda-drive. Pwede namang huminto ka muna sa pagmamaneho at kumain muna.
Naku ma'am, salamat po pero ayos pa po ako, kayang-kaya pa. Muli ko na lang itinuon ang atensyon ko sa labas ng bintana. Kahit papaano naaliw ako, dahil ang ganda ng view ng mga nadadaanan namin. Mang Lando, malayo pa ba tayo? Tanong ko. Kanina pa kasi kami bumabiyahe. Oho ma'am sagot niya. Almost 7 hours na tayong bumabiyahe, malayo pa rin. Tanong ko pa. Ganoon ho talaga ma'am, gusto pong makasigurado talaga ni Sir Evan na ligtas ho kayo, at malayo sa gulo. Masyado na po kasi talagang delikado kung magsasama pa kayo. Alam mo naman ho ang sitwasyon ng daddy mo ngayon. Manong, hanggang kailan ko ba kailangang magtago? Tanong ko. Tinanong ko na to kay daddy, pero wala naman siyang naibigay na sagot sa akin. Siguro ay masyadong nang okupado ang isipan niya, dahil sa dami ng problema, kaya wala na siyang panahon sa iba pang bagay, sa akin. Siguro ma'am kapag natapos na yung problema ng daddy mo. Kailan naman po mangyayari iyon? I hopelessly said. Ma'am, tiwala lang po sa daddy mo. Para namang hindi mo kilala ang daddy mo, walang hindi kayang lagpasan iyon. Tama, ang dami ng dumaan na problema kay daddy, at lahat iyon nalagpasan niya. Ngayon pa kaya? Arthur de Gracia POV. I'm a secret agent, kakatapos lang ng mission ko sa US, almost 5 years din ako doon. Bansang Pilipinas talaga ang pinaglilingkuran ko, na destino lang ako sa US dahil nandito yung mga taong tinatrabaho ko. Umuwi ako dito sa Pilipinas, para magpahinga at magbakasyon. Binigyan ako ng 1 buwan na bakasyon, this is my reward because I accomplished my mission. Nagawa ko ng buong husay ang ibinigay sa aking trabaho. Kaso imbes na makapagpahinga ako, ay trabaho ang sumalubong sa akin. Hindi ko naman matanggihan, dahil malaki ang utang na loob ko sa taong ta. Siya kasi ang dahilan kung bakit narating kung ano ako ngayon. Evan Valderrama, ang taong nagpaaral sa akin. He's like a father to me. Siya yung lalaking talaga namang sobrang hinahangaan ko bukod sa aking ama. My parents. Matagal na silang patay bata pa lang ako. Anong ikinamatay nila? Bombing. Naging battlefield kasi itong province namin ng mga teroristes at sundalo 20 years ago. One of the reasons kung bakit ako pumasok bilang secret agent. Bakit secret agent at hindi sundalo? Limitado lang kasi ang kayang gawin ng isang sundalo, unlike secret agent. Ang gusto ni Mr. Evan Valderrama, ay bantayan ko ang nag-iisa niyang anak na babae. Shannon Valderrama, the name of his daughter. Sa ngayon kasi may malaki itong problemang kinakaharap. Hiniling niyang bantayan ko ang anak niya. I asked him kung may maitutulong pa ba ako sa kanya. I offered to pay his debts, tutal may pera na naman ako. Siguro paraan ko na rin ito para magpasalamat sa kanya sa pagtulong sa akin, noong panahon na walang-wala ako. At ngayon, ako naman ang tutulong sa kanya, kahit pa maubos ang lahat na perang naipon ko. But sadly he refused the help I offered. I offered too, na ako na trumabaho sa mga taong pinagkakautangan niya. Kayang-kaya ko silang ipakulong, pero hindi nga lang ganoon kadali, dahil ang pagkakaalam ko, ang mga taong ito ay makapangyarihan sa mundo ng underground. Mga maimpluwensya sila, kaya mahirap silang pabagsakin. Marami silang galame, hindi lang dito sa Pilipinas kundi around Asia. Ganoon kalawak ang transaction sa underground world. But he refused it again. Sabagay, ano pang aasahan ko sa isang Evan Valderrama? Siya yung tipo taong hindi tatanggap ng tulong mula sa iba, hanggang hindi niya nasusubukan or nagagawa ang lahat para lutisin ang isang problem on his own. Ang tanging hiniling niya lang sa akin, ay protektahan ko ang anak niya. Na maging ligtas ito at mailayo sa gulo. Ako lang daw kasi ang pinagkakatiwalaan niya, pagdating sa kaligtasan at pagprotekta sa kanyang prinsesa. Sino ba ako para tanggihan ang taong nag-angat sa akin sa putikan? Hindi ko siya bibikuin. Ngayon ko palang makikita ang anak niya sa personal, kadalasan puro sa litrato lang. At ang masasabi ko lang, napakaganda nito. Paano na lang kaya sa personal? Nandito ako sa probinsya. Ang sabi ni Sir Evan ay ipapahatid niya na lang ang anak niya dito. I do some research about his daughter, at napag-alaman kong may pagka-Bretenela ito. Subukan niya lang akong paandarin ng kartihan niya, kung hindi makakatikim siya sa akin.
Hindi siya uubra sa akin, kung si Sir Evan hinahayaan lang siya, pues ako hindi. Hindi pwede sa akin ang pagiging spoiled brat niya. Ako ang didisiplina sa kanya. Tsaka kay Sir Evan na rin naman galing na kung magpapasaway daw ang anak niya, ako na ang bahala. Tamang-tama, maraming patpat dito sa tabi-tabi. Nagpasya akong dito na lang kami tumuloy sa isang kubo. Itong kubo na ito ay dati naming bahay. Naging abala ako masyado, kaya napabayan ko na. But I'm planning na ipaayos at pagandahin ito. Mahalaga sa akin ang lugar na ito, dahil ito na lang ang tanging naiwan sa akin ng parents ko. Isa pa para naman may mauwian ako. Pero sa ngayon mukhang hindi ko muna ito maaasikaso na maipaayos, dahil gagamitin ko muna ito. Like I said earlier, dito kami tutuloy ng unikahihan ni Sir Evan. Bakit dito? Gusto kasi ni Sir Evan na maging simple lang ang buhay ng anak niya, para hindi ito matonten ng mga pinagkakautangan, at nagtatangka sa buhay niya. Simpleng buhay ba ang gusto niya para sa anak niya? Sige, ibibigay ko, madali naman akong kausap. Buhay probinsya ang ipaparanas ko sa kanya. Tumingin ako sa wristwatch ko. 11:00 na ng gabi. Hindi na ako magtataka kung bakit ang tagal nila. Liblib kasi itong probinsya, at pasikot-sikot din ang daan papunta dito sa baryo. Ilang saglit lang ay may narinig na akong tunog, ng padating na sasakyan. Ayan na sila. Tumayo ako sa prente kong pagkakaupo, at tinungo ang labas. Magandang gabi, Sir Arthur. Bati sa akin ni Mang Lando. Long time no see, sir. Abay, noong huli tayong magkita ay bagito ka pa, pero ngayon ibang-iba ka na. Lalo kang gumandang lalaki. Tagal na nga rin, Mang Lando. At hanggang ngayon nasa mga Valderrama pa rin kayo. Patunay lang na maganda ang pakikitungo sa kanya ng mga ito. Halos dito na rin ito tumanda. Ganoon talaga, Sir Arthur. Malaki ang utang na loob ko sa mga Valderrama, dahil sa kanila ay napagamot ko ang anak ko. Utang ko sa kanila ang buhay ng anak ko. Sabi ko nga, anuman ang mangyari hindi ko sila iiwan, hanggat kaya ko pa paglilikuran ko sila. Alam kong alam mo ang nararamdaman ko, Sir Arthur. Napakabait talaga ng mga Valderrama, lalo na si Sir Evan, pero ewan ko lang sa unikahihan niya. Alas na lang, Mang Lando, huwag mo na akong i-sir, para namang iba ka sa akin. Sir Arthur, abay iba ka naman talaga sa akin, abay sino makakapagsabi na magiging isang sundalo ka? Ang pagkakaalam nila sundalo ako, even si Sir Evan. Okay, para hindi kayo maguluhan. Ganito kasi iyan, nag-training ako to become a soldier, pero noong malaman ko yung tungkol sa pagiging secret agent, na meron palang ganito, ay hindi na agad ako nagdalawang isip na pasukin ito. Sundalo pa rin ako, pero mas gusto ko yung pagiging secret agent. Oo nga pala, Sir Alas. Si Ma'am Shannon, tulog na po. Binuksan nito yung pinto ng backseat, kung saan bumungad sa amin ang dalagang mahimbing na natutulog. May suot itong neck pillow, kaya naman kahit papaano hindi ito na nahihirapan na matulog ng nakaupo. Ambang gigisingan na nito ang dalaga, nang mabilis ko itong pinigilan. Huwag mo na siyang gisingin, Mang Lando. Bubuhatin ko na lang siya. Mabuti pa nga, sir. Kawawang bata, mukhang labis na napagod sa biyahe. Tumabi si Manong Lando para makaraan ako, at malapitan ang dalagang halatang sobrang ang napagod sa biyahe. Napakahimbing ng tulog niya. Napatitig ako sa mukha niya. Tama ako, napakaganda nga niya sa personal. Napakaamo ng kanyang mukha, parang siyang isang anghel, ni hindi mo iisipin na brotinela ito. Maingat ko siyang binuhat at ipinasok sa bahay. Idiniretso ko na siya sa kaisa-isang kwartong meron ang bahay na ito. Siya na dito sa kwarto. Doon na lang ako sa sala. Dahan-dahan ko siyang inihiga sa papag at kinumutan. Nang masiguro kong comfortable na siya sa pagkakahiga iniwan ko na siya para balikan si Mang Lando sa labas. Sir Arthur, mauna na rin po ako. Pagpapalim ni Mang Lando. Teka, hindi ka ba muna magpapahinga at magpapalipas ng gabi? Ito ka muna, masyado nang malalim ang gabi. Delikado na sa daan, isa pa alam kong pagod ka na. Wika ko. Hindi na, sir. Nakapagpahinga naman ako kanina. Tsaka kailangan ako ni Sir Evan ngayon. Hindi ko na siya napilit pa. Talagang desidido na talaga siyang umalis agad. Naalimpungatan ako dahil sa tilaok ng manok naman, istorbo ka sa tulog ko.
Ang aga-aga mong nag-iingay. I murmured. Nanatili akong nakahiga at nakapikit. Pero napabalikwas ako ng bangon, nang may ma-realize ako. Nasaan ako? Inilibot ko ang tingin ko sa paligid ko. Nasa isang kwarto ako na gawa sa pawid at kawayan. Napabaling ako sa pinto nang bumukas ito, at iniluwan nito ang isang lalaki, na malagrit god ang itsura. Wow! Marami na akong nakitang gwapo, pero yung kasing gwapo niya wala pa, ngayon pa lang, siya pa lang. Pero sino kaya siya? Mabuti naman at gising ka na. Wika ng lalaki sa baritonong tinig. Kung sa inyo tanghali ka na nagigsing, dito hindi pwede iyan. Hindi pwede sa akin ang ganyan, ani pa niya. Teka, sino ka ba? Kung makapagsalita siya dyan, ay daig niya pa si Daddy. Si Daddy nga ni minsan hindi kunu-question ang paggising ko. Siya pa kaya na ni hindi ko naman kilala. At si Mang Lando, nasaan na siya? Ang pagkakatanda ko ay kasama ko lang to kanina. Sa haba siguro ng biyahe ay nakatulog ako. Sino ako? Ako ang may-ari nitong bahay na tutuluyan mo. At yung tinutukoy mong lalaki, umalis na siya pagkahatid sa'yo dito, he said. Ano? Anong sabi mo? Dito ako titira. Sa bahay na to. Kasama ka. Ako ang inutusan ni Sir Evan, ng daddy mo na bantayan ka. Bakit gagawin iyon ni daddy? Bakit niya ako ipapabantay sa isang katulad mong taga-bundok? He chuckled. Bakit hindi ang daddy mo ang tanungin mo? Kasi kung may pagpipilian lang ako, ayaw kong magbantay ng isang bata. Ano? Tinawag niya ba akong bata? FYI. I'm dalaga na kaya. Anong bata ang sinasabi niya dyan? 17 na kaya ako. Hindi niya ba nakikita na may ano na ako? May korte na din ang katawan ko at matangkad ako. Yung iba nga ang tingin sa akin ay nasa 20s na, dahil matured na ang features ko. Ang kapal ng mukha niyang tawagin akong bata. Ang labo din ng mata niya. Sabagay ano pang aasahan ko sa mga taga-bundok na katulad niya. Malamang ay ngayon lang siya nakakita ng magandang babaeng katulad ko. Ayusin mo na ang sarili mo, at iligpit mo din iyang hinigan mo. Pagkatapos dumiretso sa kusina para mag-agahan. At para mapag-usapan na din natin ang mga magiging trabaho mo dito sa bahay. What? Inuutusan niya ako. Pinaliligpit niya sa akin tong hinigan ko. Tapos anong magiging trabaho ko ang tinutukoy niya? Sino ba siya sa akala niya, para utusan at manduhan ako? Tinalikuran niya ako, at ambang lalabas na ng kwarto. Hoy, saan ka pupunta ha? Pidgel ko sa kanya. Huminto siya pero hindi niya ako nilingon. Marami pa akong kailangang gawin, aniya sa malamig pa rin na boses, at umabanti na siya sa paglakad, ngunit pinigil ko ulit siya. Sandali lang, may kailangan ka pa? Tanong niya, at this time humarap na siya sa akin. Hinarap niya ako gamit ang blankong ekspresyon ng mukha niya. Hindi ako naniniwalang inutusan ka ni Daddy. Magsabi ka ng totoo, kasabwat mo siguro yung mga masasamang taong gustong manakit kay Daddy no. Isa ka rin sa kanila no. Si Mang Lando, tinapos mo ba siya ha? Tapos ngayon ako naman ang balak mong isunod, tama ba ako? May hinagis siya sa aking cellphone, isang cellphone na keypad. At mukhang noong panahon pa yata ito ng World War II dahil sa sobrang luma na. Ayan, tawagan mo yung daddy mo, nang hindi kung ano-ano ang iniisip mo. At isa pa, kung may balak man akong masama sa'yo, katulad na lang ng sinasabi mo, edi dapat kanina ko pa ginawa nung tulog ka, aniya at tuluyan ng lumabas ng kwarto. Napatingin ako sa cellphone na nasa papag na hinigan ko. Hindi ko alam kung paano gamitin ito. Kayo ba alam nyo? Pwede pat uro. Makausap ko na si Daddy. Totoong nga pinabantay niya ako sa isang taga-bundok. Bakit sa dinadami ng pwedeng magbabantay sa akin, bakit tong taga-bundok pa na to? In the first place hindi ko naman kailangan ng taong magbabantay sa akin. I'm already old enough, kaya ko na ang sarili ko. Hindi ko na kailangan ng babysitter, lalo na't katulad niya. Sa kanya na nga mismo nanggaling diba? Na kung may pagpipilian lang daw siya, ayaw niya daw magbantay ng bata. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makamove on sa pagtawag niya sa aking bata. Nakakagigil siya. Ayaw niya sa akin. Bakit sa tingin niya ba gusto ko siya? Nek-nek niya. Ang presko niya. Isang hamak na taga-bundok lang naman siya. Isang magsasaka. Isang hampas lupa.
Tsaka heto pa, bakit ba sa dinami-dami ng lugar na pwedeng pagdalhan sa akin ni Daddy, bakit dito sa probinsyang nasa sulok na ata ng Pilipinas, sobrang liblib. Wala akong ibang makita kundi puro bundok. Meron namang mga katabing bahay, pero ang papangat ng nakatira, parang itong lalaki lang nakasama ko. Binabawi ko na yung sinabi ko na malagrik God siya. Kagigising ko lang kasi kanina, may muto pa yung mga mata ko, kaya medyo malabo pa yung paningin ko. Hindi talaga siya gwapo, mukha siyang pulpol. Ang pangit niya. Talaga ba, Hashanan? Tanong ng isip ko sa akin. Oo, pangit siya, sobra sagot ko, at para bang kinukumbinsi ko ang sarili ko, na talagang pangit itong ewan ko ba kung sino ang lalaking to. Hindi rin kasi na-mention sa akin ni Daddy yung name nito. Siguro naman hindi muna ako pag-iisipan pa ng masama. Ang hirap kasi, ako na nga tong tumutulong at naabala, tapos ako pa tong napagkakamalang masamang tao, wika ni lalaking taga-bundok. Lalaking taga-bundok sa hindi ko alam ang pangalan niya Tsaka truth naman na taga-bundok talaga siya. For sure binayaran ka naman ni Daddy, ganyan naman kasi kayong mga mahihirap, hindi kayo tutulong kung walang kapalit. Para sa inyo ang lahat ay pera-pera na lang, kaya huwag mo akong yabangan na tumutulong ka, dahil ang totoo you just helpang dahil sa pera. Arko ang makakapal nitong kilay then he chuckled. Kayo, ganyan ba kayong mayayaman, mata pobre at mapagmataas? Hindi kami ganyan, sadyang pinapaalala lang namin sa inyo ang katayuan nyo sa buhay, kaya dapat matuto kayong rumspito. Peke siyang natawa at bahagyang napailing. Okay. Salamat sa pagpapaalala, mahal na senyorita. Puno ng sarkasmo ang tinig niya.